Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan natin ang ikalimang kabanata ng The Promise. Pero bago nating simulan ang ating storya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa aking mga susunod na uploads. Parang torture ang buong trip sa pakiramdam ni Jane. Maasikaso si Julius na taliwas sa inaasahan niyang magiging asta ng isang celebrity na tulad nito. May mga pagkakataong nalulunod sila sa kanilang mga pinag-uusapan na para bang matagal na silang magkakilala. Pilit niyang nilalabanan ang pagkagiliw sa personality nito. But it felt like she was fighting a force of nature. Minsan ay inaaliw na lamang niya ang sarili sa pananahimik habang pinagmamasdan ang magagandang tanawin ng Palawan, ang probinsyang kanyang kinalakihan. Mag-aalas 5 na ng hapon nang makarating sila sa bayan. Malimit kasi ang stopover nila para kumain o kumuha ng larawan ng mga landmarks ng probinsya. Si Julius, bakas sa mukha ang fascination sa mga bagay na bago rito. Pansin ni Jane ang pagkamangha ng binata sa lugar. Napaisip tuloy siya kung ganun ba ang buhay ng isang artista. His fame put him on a pedestal. He had earned so many ardent fans, ngunit nalilimitahan din ng trabaho nito ang galaw nito sa totoong mundo. Writing and acting were both forms of art. Maswerte siya dahil sa kanyang propesyon. Mas exposed siya sa mga bagay-bagay na araw-araw nararanasan ng mga pangkaraniwang tao. O baka ang mababaw na bahagi ng pagkatao ng isang Julius Cooper ang kanyang nakikita. Malay ba niya kung ano talaga ang nasa likod ng angking kasikatan at kagwapuhan nito? Jane brushed aside those thoughts. Why this keen interest about the man? Tahimik niyang ipinaalala sa sarili ang pakay kung bakit siya pumayag na magkasama sila ngayon at sa mga susunod pang araw. She wouldn't compromise her mission dahil lang sa instant fascination niya sa lalaki. Mula sa pinakabayan ay may 15 minuto pang tinahak ng sasakyan ang maliit na kalsadang bumabaybay patungo sa ancestral house ng pamilya Diaz. Sa magkabilang kalsada ay masisilayan ang malawak na taniman ng niyog at ilang puno ng saging. Wow! This place is awesome! Si Julius, bago mabilis na ibinalik ang tingin sa daan. Hindi ka ba nakakapunta sa mga ganitong lugar? I mean, out-of-town shoots sa mga probinsya? Ngumiti si Julius. Lumabas ang mapuputi nitong ngipin. Oo naman, pero hindi katulad nito. Saka, you can't appreciate the beauty of nature kapag trabaho pa rin ang ipinunta mo. Nagkibit balikat siya. You will enjoy it here, at least habang nagbabakasyon ka. Pagkababa pa lang ng sasakyan, ay sinalubong agad si Andrea ng yakap ng kapatid na si Elma at ng ina na halos ayaw siyang bitawan. Si Julius, malapat ang ngiting nakatunghay sa mga ito. Ngunit makailang sandali, ay rumehestro ang lungkot sa mga mata ng binata nang maalala ang yumaong ina. Buti at ligtas kayong nakarating. Natutuwang saad ni Mrs. Diaz. Saka itinuon ang pansin sa lalaking kasama ng anak. Puno ng pagkamangha ang mga mata. Pinagsino ng ginang ang estrangherong nasa harapan nito. Ipapakilala sana ni Jane si Julius nang maunahan siya ng malakas na bulalas ng ina. Hindi ba ikaw si William, yung CEO ng kumpanya? Ang tinutukoy nito ay ang karakter ni Julius sa isang teleserye. Bahagyang natawa si Julius saka inabot sa ginang ang kamay. Nandito pala ang number 1 fan ko. Nice meeting you, ma'am. Julius Cooper po. Karakter ko lamang si William. Nag-aalangan pang inabot ng matanda ang kamay sa binata. Tila hindi ito makapaniwala. Napakapalad ko naman, nakadaupang palad ang sikat na Julius. Batang to, ang gwapo mo sa personal. Kung hindi ko lang napang-asawa ang ama nito si Jane,
ay papakasalan kita. Pagbibiro nito. Napahalakak ang binata. Ma, baka matakot sa'yo si Julius. Siya po ang pinsan ni Ate Nika na abay sa kasal. Tumango lamang ang matanda, saka inaya na silang pumasok sa bahay. Magkakasabay na naglakad sa malawak na hardin patungo sa bahay ang apat. Si Elma ay hindi magkamayaw sa pagtatanong sa aktor habang si Jane ay nakangiting nakaakbay sa kapatid. Sa loob ng bahay kung saan naroon ang ilang kamag-anak ni Jane ay halos hindi makapaniwala ang lahat sa hindi inaasahang bisita. May ilan pa siyang pinsang nagpa-autograph sa binata. Mukhang enjoy naman ang aktor sa atensyong nakukuha. Game na game pa itong nag-post sa mga selfie at groupie shots. Halina muna kayo at pagpahingahin niyo si Julius. Nakakahiya sa tao at marahil pagod siya sa biyahe. Sabi ni Mrs. Diaz sa nag-uumpukang mga pinsan at pamangkin. No ma'am, it's fine. Honestly, na-overwhelm ako na madami palang makakakilala sa akin dito. Sa bahay niyo pa lang, mukhang tatakbo na sa takilya ang mga pelikula ko. Malawak ang ngiti ni Julius. Wala yatang hindi makakakilala sa iyo kahit saan ka magpunta. Ikaw na ang pinakamagaling at pinakasikat na artista ngayon. Mukhang hindi po lahat. I learned na hindi ako kilala nitong anak niyo. Makahulugang tiningnan ni Julius si Jane. Napahiyang tumingin si Jane sa ina at sa mga kaanakan, habang pakiramdam niya ay napabaling ang lahat sa kanya. Inismiran niya si Julius. How dare this man mention such an incident? Inaalam ba nito kung nagsisinungaling siya? Ginawa lang naman niya yun para hindi ito maghinala sa kanyang motibo sa pagsama rito. Mapupurnada pa yata ang misyon niya. Gusto niyang ikatuwiran na trabaho lang ito, walang personalan. Halos mabulunan pa siya sa pagtatanggol sa sarili. Alam niyo naman pong busy ako. Hagya na po ako makapanood ng mga pelikula o teleserye. At bakit ba siya nagpapaliwanag? Magmumukha lang siyang guilty lalo. Kung ganon ay maigi at nakasabay mo si Julius pag uwi rito sa atin. Bihira ang ganitong mga pagkakataon na makita at makadaupang palad ang isang artistang katulad niya. Napakabait ba? Maiba ako. Hindi mo ba kasama si Carlo? Pakiramdam niya ay mawawalan siya ng ulirat sa tanong ng ina. Kamuntikan nang bumaras sa lalamunan niya ang kakaining merienda na inihain sa kanila. Pinigil niyang tumingin sa kinaroroonan ni Julius. She could sense na interesado ito sa tanong ng ina. Baka gustong ibalik ang pabor at ipamukha sa kanya ang kapalpakan niya. Her failure named Carlo. Mabilis siyang nakaisip ng alibay. Baka po sumabay na lang daw kina Vic at Marie. Sabi niya. Maingat ang pananalita niya. Takot ba siyang malaman ni Julius ang nakaraan niya? Ang magmukhang loser sa mga mata nito? Bakit? Sino ba siya para pag-aksayahan ng panahon ng lalaking ito? Sa dinami-dami ng mga modelo at mga artistang umaaligid dito, ni hindi siya pag-aaksayahan nito ng atensyon. Siya nga pala, nasa bayan sina Rose at Nika. Baka bukas ay paparito na mga yun para asikasuhin ang mga handa. Sabi ng ginang. Pagkatapos ay binalingan nito ang mga bisita na ganado sa pagkain ng kakanin. Napabuntong hininga si Jane nang mapansing baliwala lang sa binata ang pagkabanggit ng ina sa pangalan ng ex-boyfriend. Napaka-assuming naman niya to think na mag-aabala si Julius na alamin kung sino si Carlo sa buhay niya. Alam ba ni Nika na ikinaririto ngayon? Tanong ng kanyang ina kay Julius. Nag-angat ng muka ang binata. No ma'am, it's surprise. Hindi po niya alam na ngayon ang dating ko. Matamis ang ngiting tugon nito saka muling ibinalik ang atensyon sa pagkain. Wow, this is good. Mukhang tataba po ako dito. Halos 2 linggong mananatili sa guest house si Julius. May 10 metro ang layo nang tinutuluyan niya mula sa ancestral house ng mga Diaz. Siyempre, sa bahay ng mga ito titigil si Jean. Sadyang ipinatayo ni Mr. Diaz ang guest house para sa mga panauhin at kamag-anak ng mga ito na bumibisita sa kanila.
Matapos kunin ang mga personal na gamit mula sa kotse, ay nagdesisyong maligo ang binata para naman presko siya. Her family were such a joy to watch. He felt a bit jealous sa magandang samahan ng mga ito, though he observed na medyo aloof ang dalaga kumpara sa ibang miyembro ng pamilya. Kahit ang ama nito ay masayahin at bagaman may edad na, ay hands-on pa umano ito sa pagmamanage ng koprahan na isa sa mga kabuhayan ng pamilya. Julius took off his clothes at takmang papasok na sa shower room nang mapansing hindi na pala siya nag-iisa sa guest house. Naroon si Jane, namumula at tila natataranta sa nakitang kahubadan niya. Mabilis na kinuha ng binata ang towel saka ibinalabal iyon sa kanyang bewang. "I'm sorry, I didn't know na nandyan ka." It took a whole minute bago nakapagsalita ang dalaga. Mula sa pamumula ay namutla ito. Nang mabawi ang pagkagulat sa di inaasahang tanawin, ay ibinaba nito ang toiletries na bitbit sa isang lamesita malapit sa kama niya. "I'll just leave it here. If you need something, pwede kang mag-utos sa mga tauhan dito." She tried to avoid his gaze at nakatungong lumabas bago lumingon ulit. Dinner's at 7 at nilisan na ni Jane ang guest house. Oh my God! Sa tinagal-tagal ng relasyon nila ni Carlo, hindi niya pinapayagang lumagpas sa limitasyon ang ex-boyfriend. Kontento na siya sa simpleng yakap at halik nito. Pinagbibigyan din niya ang minsanang advances nito, ngunit hindi na ito lumalayo roon. Alam niyang higit pa sa halik at yakap ang inasam ni Carlo at hindi niya yon napagbigyan. Kaya nga siguro naghanap ito ng ibang babaeng makapagbibigay niyon. Julius' nakedness had a massive effect on her. Kahit inabala ni Jean ang sarili sa paghahanda ng hapunan, lumilitaw pa din ang hubad ng katawan nito sa kanyang isipan. Julius is perfection. Ganoon pala ang pakiramdam na makakita ng hubad na lalaki. Iba kaysa sa simpleng pagtanghod sa mga hubad na modelong lalaking karaniwan niyang nakikita sa mga photoshoots at magazine covers. O dahil ba si Julius ang involved, kaya siya nagkakaganito? Pinagyaman ni Julius ang mga mata sa masasarap na pagkaing nakahain sa mahabang dining table. Nasa mahigit na 7 putahe iyon ng ulam, bukod pa sa kakanin at fruit salad na dessert. Mga pagkaing karaniwang hindi naaayon sa kanyang normal na diet. Bilang artista, bahagi ng kanyang fitness regimen ang pagkain ng tama at balanse. Kung nakikita lamang ni Helen o ni Tita Rina ang mga nakahain sa kanyang harapan, baka mag-unahan ang dalawa sa pagpigil sa kanya. 5 lamang sila roon, ang mag-asawang Diaz, si Elma at si Jane. Naalala niya ang eksena sa guest house. Napakalapit ni Jane pero parang ang layo-layo nito. Tila ingat na ingat ang dalaga sa bawat galaw kahit sa pag-abot o pagsubo ng pagkain. Maging sa usapan ay bihira itong sumasali. Maliban na lamang kung tatanungin ng ama o ina. Napag-alaman niyang editor na pala ito ng isang magazine. Mataas na palang posisyon nito. Bagay na hindi nito nabanggit. May alam kaya si Jane sa eskandalong kinasasangkutan niya? Pinili niyang ipagkibit balikat ang isipin. Ang kabuuan ng hapunan ay parang naging tell-all interview ng kanyang buhay bilang artista. Puno ng pakiusap ang ina ni Jane na sabihin niya kung ano ang sunod na mangyayari sa kanyang karakter sa teleserye. Sinabi na lamang niyang mas magandang panoorin kung sorpresa rito ang mga susunod na kaganapan. Bahagya pang nalungkot ang matanda nang ipaalam niyang matatapos na pala ang palabas sa susunod na buwan. Nangako itong hindi palalagpasin ang ending ng nasabing drama. At dito na po nagtatapos ang 5 kabanata ng The Promise. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.